guys si ano to si sa ating tagapagpakilala na 2 beses nang nakakaligtas sa kulungan. Darating ang araw, mapupuruhan ka rin. Pino lang po. By the way, Kaselis, kinuha mo yung kodigo ko. Hindi ako makapag-umpisa. Amiga na shoutout. Nais ko rin magpasalamat sa aking kaibigan at political mentor na si dating congressman, dating kalihim, Jing Paras. Yan po. Siya ang may pasimuno nito dahil sa kanyang pagmamahal sa ating bayan. Hindi na niya matiis ang ginagawa sa ating mga Pilipino. At siya rin po ang aking senador sa 2028. Alam niyo po, kesa naman kung sino-sinong mga kolokoy ang naroroon. Eto na, abogado, dating congressman, dating secretary, undersecretary, malawak ang karanasan at may pagmamahal sa bayan. Yun pa. Romantiko. Tanong natin, wag na natin banggitin. Baka... Anyway, mga kasama. Bias ko sana yung ito. Alam nyo po, nais ko lang banggitin sa ngayon, itong sinasabi sa Biblia, sa Ecclesiastes sa 3, sapagat sabi po sa Biblia, kanya-kanyang panahon yan. Panahon para mabuhay, para mamatay, para magtanim, para mag-ani. Ngunit ang mga panahong ito, mga kasama, ay panahon upang magalit, panahon upang kumilos, at panahon upang manindigan. Bakit ko sinasabi ito? Tingnan niyo po ang kalunos-lunos na sitwasyon ng ating bayan. Ang unang-una po nating suliranin ay lawlessness. Hindi po ginagalang ang batas. Bakit ko nasabi yan? Unang-una, yang doktrinang Bendalo ay parang na-institutionalize na. Tingnan nyo na labang ang nangyayari. Yung kay Tatay Digong, kita nyo naman, yun ang pangunahing ehemplo ng Bendalo. Bakit? Nakalagay na sa saligang batas, no person shall be deprived of life, liberty, or property without due process of law. Pinakamataas na batas ang saligang batas. Alam po natin lahat yan, kahit nang hindi abogado. Anong ginawa ng administrasyon na ito? Ginamit nila para i-justify yung pag-kidnap kay Tatay Digong, yung Act of Congress defining crimes against humanity na meron daw dong surrender. Sabi ko, ano bang mas mataas? Act of Congress o Konstitusyon? Kahit anong nakalagay sa isang batas that is subject to the limitations of the Constitution, especially the Bill of Rights, which is a limitation on the powers of government. Kailangan pa rin ang due process. Hindi basta pwede mong kunin yung isang tao, ilagay mo sa eroplano, ilipad mo sa ibang bansa. At ano yung due process na yon? Nakalagay naman sa batas. Yan ang extradition law. Kung saan dapat kung merong nais i-extradite, mamamayan man o banyaga na narito sa Pilipinas, dapat dumaan sa proseso sa korte ng Pilipinas. Sa korte ng Pilipinas, hindi korte ng ibang bansa, and definitely not the International Criminal Court. Bakit? Sapagkat ang Pilipinas, katulad ng lahat ng bansa, ay may soberanya, sovereignty. Anong ibig sabihin ng sovereignty? May kasarinlan tayo, hindi pwede tayong diktahan ng ibang bansa. By saying na yung warrant ng ICC, na questionable pa nga,
ay valid dito sa Pilipinas na hindi dumadaan sa korte natin. At ang Interpol ay hindi pwedeng pahindian na mali po, sapagkat tingnan nyo ngayon mismo sa mismong website ng Interpol nakalagay, lahat ng proseso ng Interpol ay subject to domestic law, yung batas ng bansa kung saan pinapatupad yung process ng Interpol. Ano pong nangyari? Naging katawa-tawa tayo sa buong mundo. Ang Amerika po may batas. Kapag ang aking mamamayan ay kinuha nyo at dinala nyo sa Hague, lulusubin namin kayo ng armed forces namin. Kukunin namin yung mamamayan namin. Ganyan po ang bansang may paninindigan sa soberanya. Noon nga pong huling mga administrasyon, yung ating mga mamamayan kinukulong sa ibang bansa, sa Saudi, sa Singapore. May kasalanan na yon, convicted na yon dun sa ibang bansa. Binabalik pa natin dito. Eto dating Pangulo, ibinibigay mo sa banyaga? O anong nangyari ngayon? Dahil sa pangyayaring yan, lahat ng institusyon ay hindi na ginagalang ang batas. Yung si Boying Remulla, sinasabi na kapag mayroong kaso ay hindi pwedeng i-appoint bilang ombudsman. Anong ginawa nila? Yung mismong memorandum ng ombudsman na nagsasabing kapag nag-file ka ng kaso sa ombudsman, automatically docketed, iniba nila para lang ipilit, isaksak, isalaksak sa bagang ng ombudsman ang appointment ni Boying Remulla. May umimik ba na miyembro ng JBC, including the IBP? Wala po. Ang mga taong dapat nagtatanggol sa hudikatura, sa mga appointments, sa judiciary at sa ombudsman, walang imik. Ganyan po binibend the law. So, yan pong ginawa nila kay Tatay Digong. Pakakala nyo walang epekto yan sa ordinaryong mga pulis natin. Yung mga kaibigan kong pulis ngayon, sinasabi, ay ayaw na namin pong manghuli ng adik. Baka matulad kami kay Tatay Digong. Yan ang psychological effect ng ginagawa nila. Yan ang problema. That's number one. Number two, masamang sitwasyon ng ating bansa ay ang pagsikil ng freedom of expression. Ayan na, number one example, si Mr. Celis. Kapag hindi nila gusto ang iyong sinasabi, ididimanda ka. Ayan. Yung mga nagsusumbong ng katiwalian, sila ang dinidemanda sa halip na imbestigahan ang mga isinusuplong. Sino pa ngayon ang magsusumbong? Di ba? Ayan, si Laila de Lima, yung pinakamagandang babae sa balat ng lupa. Totoo naman bakit ang daming nalolokong lalaki sa kanya kung di siya maganda? Ayun naman, Pera-pera laban! Tawa ng tawa si Caceres kung hindi ko pa alam. Rush mo yun. Sabakwin! Sa halip na siya bilang mambabatas ay mag-initiate ng investigasyon dito sa Maleta, dinemanda niya yung nagsusumbong ng Maleta. Yang si Rizon Tiveros. Ang dakilang retokada. Can you imagine, nung 2022, nag-file yan ng bill sa Senado to decriminalize libel. Documented yan. Pagkatapos, ngayon, nung siya na ang binabatikos, ang dami niyang dinimanda ng libel. Sa akin, hindi ba? Hypocrisy of the highest level yan. Yan ang ginagawa. Ang daming demanda ngayon. Ngayon lang ako nakakakita ng napakaraming demanda na mga mamamahayag, even ordinary citizens. Si Mike Defensor, yung dahil sa 18, pinatatawag sa makalawa sa NBI. Hindi ba pananakot yan? Yang Gabriela, can you imagine ang kapal ng mukha nitong mga taong ito? Women's Month pa. Ginagalang natin ang mga babae, pero ginagamit nila yung Women's Month Yan ay kabastusan din kung gagamitin mo as a prop. Sumulat sa stasyon namin,
dapat daw patigilin kami sa pagbabati ko sa Gabriela. Ano nangyari sa freedom of expression, which is one of the most fundamental rights in a republican and democratic system? Yan po ang nagiging problema natin. Okay, pangatlo, siyempre hindi na natin kailangan pagkahabaan ito, corruption. Not only corruption, sapagkat yung corruption, lagi namang meron yan eh. Even in the best of countries, meron. Pero, dapat, kung may anomalya at may skandalo, to retain the trust of the people in government, iniimbestigahan, at hindi lang iniimbestigahan, honest to goodness, yung sincero, hindi yung bukang bibig, hindi pabalat bunga, hindi pakitang tao, hindi maggagawa ka ng ICI na independent, pero kapag anak mo na ang haharap, behind closed doors na. Pagkatapos, natatawa pa ako etong spokesman ng Malacanang. Nandito yata yung pinsan nitong spokesman ng Malacanang, di ba si attorney, deputado? Di ba nandito? Eto, di ba half cousin niyo yung spokesman ng Malacanang? Yun naman, si attorney, deputa. Half cousin niya. Yeah. Anyway, can you imagine yung sitwasyon na yan? Pag sabi mo naman, Independent Commission on Infrastructure, pero sabi, nag-submit ng report sa Malacanang at nire-review daw ng Malacanang. Akala ko ba independent? Niloloko tayo, mga kasama. Pagkatapos na naghihiling ang ICI, si Vince Dizon na alter ego ng presidente, lagi nandoon. Siya nag-iimbestiga. Paano naging independent? Niloloko lang tayo, mga kasama. Which brings me to the fourth and last situation natin na apektado tayong lahat, yung ating ekonomiya. Alam niyo po, yung kanilang laging sinasabi na tayo ay maraming resources, maraming talented na mga tao, workforce, etc. Alam niyo po, lahat ng bansa, marami po niyan. Ang isang alas na kailangang magkaroon ang isang bansa ay kumpiyansa ng investors, kumpiyansa sa gobyerno, kumpiyansa na kapag nagpasok sila ng pera rito at nagbayad sila ng buwis, hindi na nakawin yung buwis. Papaano magkukumpiyansa kung yung flood control, sinong papasok na siraulong investor dito sa Pilipinas? Kung puro baha dahil dinanakaw yung flood control. Kung ang mga tao mahihirap, hindi matrain, yung educational system natin masama. Dahil inuuna yung infrastructure. Can you imagine? Yung 2025 nagpalusot pa. Ayon sa konstitusyon, ang dapat pinakamataas na budget ay ang edukasyon. Ginawa nilang ang pinakamataas ay DPWH para marami silang nakawin. Nagpapalusot pa. Pati yung budget noong PNPA at saka ng PMA nilagay sa education, DND yun at saka DILG. Yan po ang problema. Kaya po, nakakahiya ang growth rate ng Pilipinas. Alam niyo po yung mga Vietnamese, 50 years ago nagpapatayan sila. Ngayon, anong growth rate nila?